May nabanggit kayo kaninang mga papeles na kailangan para sa pagtayo ng cart business. Alam mo, hindi lang sa cart business kailangan ng papeles eh. Sa panahon ngayon, lalo na nagiging stricto ng mga ahensya ng gobyerno, no? Lahat ng klase ng negosyo dapat nakarehistro, dapat kompleto ang mga papeles. Alam mo, ultimong mga sidewalk vendor tsaka mga tiyanggi-tiyanggi, hinihinga na ng papeles ngayon, sari-saring permit. Katulad ko, ang negosyo ko pagkain, merong permit na nakatutok mismo kung gaano kaligtas ang pagkain na binebenta mo. Minsan sinisipat nila pati yung lugar kung saan hinahanda yung pagkain mo. Kasi yung ibang negosyo, kung saan sila nagbebenta, hiwalay pa yon kung saan nila hinahanda yung produkto nila. Sinisipat ng ahensya yan, makitang malinis at ligtas. So, lahat yan, kailangan mo ring gampanan, kukunan mo ng papeles. Yung ibang negosyo, hindi nga pagkain, ganun din, no? Kung may mga chemical, kunyari, kailangan hindi perwisyo sa tao, hindi perwisyo sa kalusugan. Yung mga water business, kunyari, dahil iniinom ng tao yan, tsaka maaring magkaroon ng mikrobyo, may iba pa ring permit na kailangan dyan. Mga ahensyang makakadaupang palad mo sa pagkuha niyan, andyan na yung DTI para sa pangalan mo. SEC kung korporasyon ka, kasi alam mo, negosyo, marami pang klase yan. Merong korporasyon, merong partnership, merong single proprietorship. Ang single proprietorship, hindi mo na kailangan mag-SEC, pero siguradong kailangan mo DTI. Andyan din ng BFAD o Bureau of Food and Drugs. So kung may kinalaman ka sa gamot kaya o pagkain, kailangan mong kumuha ng permit sa kanila. Bago kanila bigyan ng permit, ipasusuri mo muna sa kanila produkto mo kung ligtas sa tao, ligtas kainin. Pero bukod pa doon, madami pang iba. Alam mo, kailangan mo rin kasi dyan na ang pinakakadalasang kailangan yung tinatawag na mayor's permit. Pero bago ka naman makakuha nun, meron pang mga iba pang certification na kailangan. Pinakasimple na dyan, sedula. Kailangan mo na sedula para sa sarili mo. Kailangan mo yung TIN mo. Fire safety, kasi kailangang malaman ng ahensya ng gobyerno na yung lugar mo ligtas sa apoy at hindi panggagalingan ng sakuna. Meron ding food safety. Ngayon, yung negosyo mo, dahil kailangan mong kadalasan, kailangan mong magbigay ng resibo, magpaparehistro ka rin sa BIR. Pero hindi naman din ganun kahirap, kasi kailangan mo lang gawin, magtanong, bibigyan ka ng listahan ng lahat ng mga papeles na kakailanganin mo. Medyo kailangan lang ng konting tiyaga para makompleto mo. Alam mo, sa huli, maganda na rin yung kompleto ka ng papeles para yung pagnenegosyo mo, hindi na nila gagambalain pa dahil maaring ipasara ka nila, magmulta o kumpiskahan ng gamit mo. Ayaw mo naman nun. So, ang pinakamaganda na sa lahat, kompleto, lakari mo na lang lahat para malinis na malinis. Napaisip ako sa sinabi nyo kanina, no? Pati ang mga food cart, kailangan magbigay ng resibo? Ilang beses na ako bumibili sa kung ano-anong cart, wala naman akong nakukuhang resibo. Nagbabayad lang ako. Wala namang binibigay sa akin. Bilang mamimili, alam mo, karapatan mong humingi ng resibo. At kailangan nilang magbigay kapag humingi ka. Dangat nga laman, minsan sa dami ng bumibili, baka nakakalimutan ng magbigay, o hindi kaya naman mismo yung bumibili mismo, at hindi lang to sa pagkain, ano? Minsan sa gasolinahan, ganun din. Yung bang pag nagmamadali ka, bumili ka, ikaw na mismo ayaw mo nang intayin yung resibo. Pero kung sa nararapat lamang ayon sa batas, ang bumibili, kailangan binibigyan ng resibo. Bumalik po tayo dun sa business ninyo na Hong Kong Noodles. Magkano po ba lahat-lahat yung pinundar ninyo? Kasama po yung mga ginastos nyo sa mga permit, sa SEC, sa DTI. Naku, marami na yan, ano? Kasi, alam mo ako, at dapat din sa lahat ng tao, pag nagtayo ng negosyo, lahat talaga ililista mo. Kailangan na nalalaman mo kung gaano karaming pera na lumalabas. Katulad ko, ultimong yung pamasahe ko, papunta sa pagkuha ng papeles, papunta, pauwi. Ultimong pagpapalaminate ng mga kung ano-anong mga ID, nililista ko yan. Pero kasama na lahat yan, nilista ko nga kako sa'yo lahat, no? Hindi ko nabibigay sa'yo siguro yung eksaktong halaga, pero kung ira-round off mo, nasa bandang 160,000 yan. Naku, ang laki pala. Baka mamaya matakot ho yung ating mga
tagapakinig? Kung sa takot lang, alam mo, sa lahat naman ng bagay, hindi lang sa pagnenegosyo. Pag tayo nagpadala sa takot, hindi talaga tayo makakakilos. Ang pinaka-importante sa lahat, ng pinakamahalaga, no, pag-aralan mo. Titignan mo muna kung binanggit ko na kanina lahat ng mga kailangan mong sipatin sa negosyo mo. Ngayon, kung sinipat mo sila lahat, diyan ka magiging handa na. Katulad ko, lumakas ang loob ko nung tinignan ko yung mga iba pang negosyante na bumibili rin ng kapareho ng franchise ko. Nagtanong-tanong ako, tinanong ko sa kanila mga karanasan nila, pinag-aralan ko kasi alam mo, hindi naman kami lahat nasa mall. Merong nasa mall, merong wala sa mall, merong matao, merong katabi ng paaralan, merong hindi. Ang importante yung impormasyon na kinukuha mo tungkol sa negosyo mo maganda at sana talagang lahat ng aspeto ng negosyo mo mapag-aralan mo. Kasi ultimong pwesto ko sa Santa Lucia, pinag-aralan ko. Tumayo ako mismo doon ng ilang araw, tinitignan ko kung gaano karami ang dumadaan. Nasa harap ako ng bingguhan, so lahat ng nagbibingo maaring nakuha ko. Pero alam mo, yung sa akin kasi pinasok ko yung negosyong yan nang ayon sa pinag-aralan ko. Pero katunayan yan, kung titingin ka ng iba't ibang klase ng negosyo, alam mo, meron pang mga negosyo nasa bandang 20,000 lang ang halaga ng franchise. Kung kabado ka talaga, ang pinakamaganda niyan, magsimula ka muna sa maliit kasi ika nga, 'di ba, walang mas magandang magtuturo sa iyo kundi ang karanasan. Magkaroon ka ng konting karanasan, magsimula ka sa maliit, pag-aralan mo anong klaseng pagkatao mo sa negosyo, paano ka kumikilos pag nagkamali ka, nalulungkot ka ba pag maliit ang kita o mas lalo ka pang sumisipag, lalo kang nagiging desidido na talagang magtagumpay yung iyong negosyo. Yung binabanggit ko kanina, mga 20,000 na franchise, alam mo, usong-uso ngayon. Yung ice scramble, nung araw sa binebenta lang yan sa kalsada. Nakagawa sila ngayon ng franchise niyan, malinis ang pag-produce nila ng ice scramble at naalala ng mga tao, magandang pang merienda, malamig. Kahit saan ngayon, makikita mo na yung ice scramble ngayon, katunayan na kahit nga kung may bahay ka, nasa tabing kalsada ang bahay mo, pwedeng sa baba ng bahay mo, doon ka maglagay, ikaw ang magbantay para nang sa ganon, ang gastusin mo, maliit, di ka na kinakabahan, ang kikitain mo, hindi mo ibabayad sa upa, hindi mo ibabayad sa tao, di mas madali kang kikita. Ano pa po ba yung masasabi ninyo sa ating mga tagapakinig? Bukod sa lahat ng mga sinabi ninyo kanina, ano pa po ba yung advice na mabibigay nyo sa kanila? Pag-aralan ding mabuti, isa sa mga hindi ko nabanggit kanina, yung tibay at ganda nung pagkukuhanan mo ng franchise. Kasi alam mo, sa panahon ngayon, yung pagpa-franchise mismo nagiging negosyo na rin na hindi mo na masabi. Sa bawat 10 pwede mong bilan ng franchise, hindi mo na malaman kung lahat yan maganda. Talagang kailangan mong pag-aralan. Lalo na yung mga franchise kung saan nagbayad ka ng franchise. Ngayon, ang isa sa mga kondisyon nila, sa kanila ka rin bibili ng raw material. Paano pag nagsara sila? Pag nagsara sila, wala ka ng raw material, wala ka ng ibebenta, mapipilitan ka na rin na magsara. Maganda rin kung meron kang PC, no, na mahaba, meron kang tinatawag na backup para kung humina ang negosyo mo pero alam mong darating ang buwan na lalakas din yan, meron kang pambayad sa mga tao mo para tuloy-tuloy, lalo pat ang nakuha mong tao ay katiwa-tiwala, ayaw mo namang iwan kanyan. Kahit humina ang negosyo, kung mahaba ang PC mo, may ipambabayad ka sa kanya, may ipambabayad ka sa maganda mong pwesto, hanggang umabot ka doon sa panahon na lumakas na ulit at magtuloy-tuloy na yung negosyo mo. Maraming salamat po, Sir Noel, at napaunlakan nyo kami ngayong umaga. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang sandali para sagutin ang mga phone-in questions galing sa ating mga tagapakinig. DZRT 550, Radyong Totoo.